Tuwing Enero ay ginaganap ang translasyon ng itim na Nazareno at tinatawag itong Walk of Faith, kung saan napakaraming mga debotong mga Pilipino ang naniniwala na pag nahawakan nila ang itim na Nazareno sa panahon ng translasyon ay sila ay magkakaroon ng kagalingan sa kanilang mga sakit na nararamdaman, at ito ang pinakasikat na imahe dito sa ating bansa. Ngunit ano nga ba ang pumabalot na misteryo sa itim na Nazareno na ito? Ito ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Jesus? Ito ba si Jesus, ang Son of God? O ito ba si Nimrod, the Sun God? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Milyon-milyon kada taon tuwing Enero ang nakikipagsapalaran at nakikipagbuhis buhay upang mahawakan lang ang tali. Ganon din ang paghaplos sa itim na Nazareno dahil naniniwala sila na pag nahawakan ang itim na Nazareno ay sila ay magkakaroon ng lakas at kagalingan dahil dito. Ngunit ating babalikan, mga kaibigan, ano nga ba ang history ng itim na Nazareno? Ang itim na Nazareno, mga kaibigan, ay inukit ng isang Mexican artist noong 16th century na dinala dito sa Pilipinas. Isang kwento-kwento kung bakit daw naging maitim ang Nazareno ay dahil nasunog daw ito. Ngunit ang katotohanan nito, mga kaibigan, kung bakit maitim ang Nazareno ay dahil ginawa ang imahe ng itim na Nazareno dahil sa mesquite wood. Ito ay isang klase ng kahoy na maitim ang kanyang kulay. Ngunit base sa banal na kasulatan at base na rin sa history, saan ba nanggaling ang patungkol sa mga imahe na sinasamba sa loob ng iglesia? Ito ay nagsimula sa lugar ng Babylon. Noong panahon ng 3000 BC, isang babae na nagngangalang Semiramis o Ishtar sa Ingles at binabanggit sa Biblia, mga kaibigan, na ang tawag sa kanya ay Astoret o Astarte, ay tinatawag siyang Queen of Babylon. Si Semiramis, mga kaibigan, ayon sa history, ay kanyang inampun ang lalaking nagngangalang Nimrod. Si Nimrod, mga kaibigan, ay galing sa descendant ni Adan, ang great-grandson ni Noah, sa linya ng anak ni Noah na si Ham. Siya, mga kaibigan, ay anak ni Cush at siya rin ang leader, mga kaibigan, na nagpatayo ng Tower of Babel. Dahil nung pagkatapos ng baha ay naniniwala si Nimrod na baka magkaroon ulit ng baha at lilipulin ng Panginoon ang buong mundo sa pamagitan ng tubig ulit. Ngunit ipinangako ng Panginoon sa Genesis na hindi nalilipulin ng ating Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha, at ito'y kanyang ipinangako sa kanyang covenant kay Noah, dahil sa huling kapanahunan ay lilipulin ng Panginoon ang mundo hindi sa pamamagitan ng tubig kundi sa pamamagitan ng apoy. At balik tayo sa ating topiko, mga kaibigan. Si Nimrod, mga kaibigan, ay naging asawa niya ang kanyang nanay na si Semiramis, at sa pagkamatay ni Nimrod, nabuntis itong si Semiramis at kanyang ipinalabas sa buong mundo na ang kanyang ikinabubuntis ay galing kay Nimrod, na siya daw ay nag-incarnate at binuntis siya, at si Semiramis ay nagkaroon ng anak na tinatawag na Tammuz. At kung ating makikita, mga kaibigan, sila ang orihinal na mother and child, at dito na ipanganak ang relihiyon na tinatawag na pagano. Ang pagano, mga kaibigan, ay hindi naniniwala sa Diyos, kundi sila ay naniniwala na si Semiramis ang moon god, habang si Nimrod naman, mga kaibigan, ay ang sun god, at si Tammuz ay anak ng sun god. Hindi ba't parang meron siyang paghahambing sa ating panahon ngayon? Kung ating makikita, mga kaibigan, ang Diyos ng mga pagano, ang buwan at ang araw, at ito ay na-adapt sa napakaraming mga bansa sa mga ancient world, katulad na lamang ng Babylonia, Medo-Persia, Grecian Empire, at kabilang na rin dito ang Roman Empire. Dahil original naman, mga kaibigan, binabanggit kasi sa banal na kasulatan na isa sa mga 10 utos ng Diyos na kanyang ibinigay at ibinahagi sa bayan ng Israel ay ang pangalawang utos na binabanggit sa Exodus 20 verse 4 to 6 na sinasabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas
sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Oo mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan na pinili ng ating Panginoong Diyos ang bayan ng Israel bilang kanyang bayan noong unang panahon, dahil ang buong mundo noon ay sumasamba na sa sun god at tinatawag silang mga pagano at hindi sila naniniwala sa totoong Diyos. Pagkalipas ng mga ilang mga panahon ay dumating si Jesus sa ating mundo sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan sa Birheng si Maria. At kung ating makikita mga kaibigan at mababasa ang Biblia, ay hindi kailanman sumamba ang ating Panginoong Jesus sa anumang klase ng larawan, dahil naniniwala siya at sumusunod siya sa kautusan ng ating Panginoong Diyos na huwag gagawa ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, nasa langit o nasa ibaba sa lupa o na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Lalong-lalong higit ay huwag silang yuyukuran. Kung ating mapapansin mga kaibigan, ibinanganak si Jesus Christ bilang isang karpentero at kailanman ay hindi siya gumawa ng imahe ng katulad ng mga anghel sa langit o katulad ng itsura ng kanyang amang nasa langit, dahil ito ay nasa kautusan ng Diyos. Namuhay si Jesus sang-ayon sa kalooban at kautusan ng kanyang amang nasa langit. Ngunit pagkalipas ng panahon, ng maraming panahon mga kaibigan, sa panahon na si Jesus ay umakyat na sa langit, habang ang kanyang mga disipulo ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, at sumapit ang panahon ni Constantine, isang emperor ng Roma, na kung saan siya ay dating pagano at kanyang pinapraktis ang pag-worship sa sun god na Diyos ng mga pagano. Hindi kasi naniniwala si Constantine patungkol sa totoong Diyos, at dahil siya ang leader mga kaibigan sa imperyo ng Roma, ay gumawa siya ng kaparaanan upang pagsamahin ang turo ng mga Kristiyano at turo ng mga pagano, at kanyang binuo ang tinatawag na Roman Catholic Church. Ito ang pinagsamang pagano at Kristiyano. Binabanggit pa dito mga kaibigan sa Catholic Cardinal John Henry Newman, Development of Christian Doctrine, page 372, we are told by Eusebius that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathens or to the pagans mga kaibigan, transferred into it all the outward ornaments to which they had become accustomed in their own religion. The use of temples, those dedicated to particular saints, incense, candles, holy water, processions, the ring in marriage, turning to the east, images at a later date, all are of pagan origin and sanctified by their adoption into the church. At kung ating makita mga kaibigan, napakalinaw na ito ay kagagawan ni Constantine, na kanyang pinag-asawa ang turo sa Biblia at ang turo ng pagano, na ang mga Diyos sa pagano ay kanyang itinransfer sa loob ng iglesia, at iniba niya lang ang mga pangalan, katulad na lamang ni Saint Peter na dating Diyos ng mga pagano na tinatawag na Jupiter. Si Venus naman ay tinatawag na Mary, habang ang mga iba pa ay galing sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. At maging ang nakikita nating Jesus Christ mga kaibigan na imahe ay hindi talaga yan ang imahe ng ating Panginoong Jesus, dahil ayon sa mga Bible scholars, ang totoong itsura ng ating Panginoong Jesus ay medyo pabilog ang kanyang mukha, katulad din ng mga sinaunang Hudyo. Ika pa dito mga kaibigan, sa Church History, Century 2, Chapter 2, Section 7, Christianity became an established religion in the Roman Empire and took the place of paganism. Christianity, as it existed in the Dark Ages, might be termed baptized paganism. Oo mga kaibigan, nahaluan ang mga turo sa loob ng ating iglesia na mga turo ng mga pagano.
isang bagay na magbibigay sa atin ng kaisipan na binabanggit mga kaibigan sa John 8 verse 32, at malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At kung ating makikita mga kaibigan sa ulo ng itim na Nazareno, ano ang ibig sabihin ang araw sa kanyang ulo? Hindi ba't katulad din ito ng larawan ng mga sinaunang Diyos-Diyosan na katulad ni Nimrod at ni Balder na tinatawag na Sun God? Ngunit ang tanong ay, bakit napakarami ang napapagaling ng itim na Nazareno na ito? Ito ang kasagutan dyan mga kaibigan. Ang inyong mga pananampalataya, ito ang nagpagaling sa inyo at hindi ang imahe. Ang isang bagay na nagpagaling sa atin, ang Panginoon. Siya ang nagpagaling sa atin. Ngunit hindi dahil mga kaibigan sa inawakan natin na itim na Nazareno. Dahil binabanggit sa Salmo 115 verse 5 to 7, may bibig sila ngunit hindi nakakapagsalita. May mga mata ngunit hindi nakakakita. May mga tainga ngunit hindi nakakarinig. May ilong ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay ngunit hindi nakakahawak. May mga paa ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig ay wala kang marinig. Ito ang rebulto mga kaibigan. Wala silang kapangyarihan at hindi rin ito ini-encourage sa banal na kasulatan dahil ito ay paglabag sa kautusan ng ating Panginoon. Ang mga Diyos-Diyosan na binabanggit sa banal na kasulatan, ang ating Panginoon is a jealous God. Nais niya kasi na lahat ng ating mga problema ay isanggunin natin sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng mga medium na mga rebulto na ito. Dahil gusto ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng direct na koneksyon sa Kanya, ang tunay na Diyos, ang buhay na Diyos, ang Diyos na tunay na umiibig sa iyo. Kaya naman mga kaibigan, lumapit tayo sa totoong Diyos, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na maibigin at ang Diyos na gustong makasama ka magpakailanman. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.